So, isang magandang gabi po sa inyo. Nagpapakilala po ako. Ako po si Richmond Ibanez. Nakatira po ako sa probinsya Masbate, Mandaon. Ang edad ko pala po is 14. Kwento lang pala po to ng buhay namin. Bago po ang lahat, paki-subscribe and paki-follow ay paki-like po. Nabulol pa po ako. Pasensya na po ha. At maingay rin po pala dito. So, simulaan na natin ang kwento ng buhay ko. So, maliit pa po ako, hindi po talaga ako nakapag-aral hanggang ngayon. Ang grade ko nga lang pala po ngayon, nakapag-aral man pala po ako ngayon dahil sa ate ko, gumawa po siya ng paraan para may ipag-aaral kami. Humingi siya ng tulong dahil ang mama and papa po namin, pabaya po silang mama saka papa. Si mama ko hindi naman po talaga malala na pabaya siya. Gumawa pa rin naman po talaga siya paraan, nagtrabaho pa rin siya, nagkasambahay siya. At si papa ko, pinupuntahan niya dun sa trabaho ng mama ko, sa papa ko sa trabaho ng mama ko, para hingian ng pambiling alak. Ang kala naman ni mama ko, pambili daw ng pagkain namin. Tapos pag hindi pa nga pinibigyan ni mama ko pambiling alak, tinatakot niya sa kutsilyo, napapaluan na lang kami po kada makita namin yun. Ganun yung nangyayari. Ganun po ang naranasan ko. Hindi na nga po kami nakapag-aral. Grade ko ngayon dahil sa papa ko, hindi po siya hanggang ngayon, hindi nga po siya sumusuporta. Sana po mag-viral naman po tong video na to. Kwento po talaga to ng buhay namin. Gaano po kasakit, as in kami po lahat na magkakapatid, wala po talagang nakapag-aral. Buti na lang si ate ko nag-support. Sige din po siya nagpag-aral sa amin. Humingi talaga siya ng tulong. At si ate ko din pala, nakapag-aral lang siya, grade 4. At isa ko naman ate, inuna lang naman yung asawa. Pasensya na po sa kasama kong bata dito ha, masyado pong malikot. Nagbabantay po kasi ako ng pamangkin ko. Si ate ko naman na 18 ang edad, nag-asawa agad siya. Hindi din siya tumulong sa amin. Na-realize ko naman po gaano po kahirap mabuhay sa mundo. Pero sabi ko laban lang, kasi grabe, napapaluan na po talaga ako sa sobrang sakit ng naranasan ko dati. Hanggang ngayon naman po, naghihirap pa rin naman po kami. Nagsisimula pa lang po ako sa pag-vlog ngayon. So, suportahan nyo muna pala po ako dito ha. Si mama ko kasi, kawawa yung naranasan niya. Lagi lang siya tinatakot sa kutsilyo. As in, dinidikit na yung ano niya dito. As in, 6 years old pa lang nakikita ko na yun. Tapat ngayon, ang mga bata hindi pa nila nakikita. Yan wala nga po talaga. Si kuya ko hindi rin po gano'ng marunong magbasa. At ako, buti nga po marunong, as in, hindi pa rin nga po talaga ako marunong gano'ng magbasa. Si Pilipino pa lang po talaga marunong Pilipino pa lang po talaga marunong ako magbasa, hindi po sa English. Kaya po, sana po balang araw, ang masasabi ko lang po, balang araw darating din ang panahon na makakayanin ko to. Ang pangarap ko nga po teacher, yung naguguro din po, ayun pa nga yung pangarap ko. Kaso hindi yung dahil kasi sa mama at papa kong walang kwentang papa, ayun po yung masasabi ko dito. Hindi niya po kami pinag-aral at pabaya din po siya sa mga pagkain namin. Sana po wag niyo po kakagalitan pa din si papa ko ha. Gaano man po kasakit talaga mabuhay dito din sa mundo pero kakayanin ko po to. Si ate ko nga, nahawa na lang din po ako, puno na lang din po siyang problema, kaya nga po ako sumugod ng pag-vlog dito sa YouTube. Sana po supportahan niyo po ako. Grabe yung nadanasan namin, di ba? So bawal din pala po to makinig. Tas yung iba kong ate na 16 years old, pangit din yung ugali nun. So nakitira kami sa ate kong 18 years old. Ang biyana naman nun, pinapalayas kami. Grabe, sinabihan lang kami ng biyana ng ate ko, andito yung mga kulubi. Ang sakit nun, na-realize ko talaga, ang sakit ng masabihan ng gano'n, na masabihan kang kulubi, nakikitira ka lang. Diba, kahit naman sino masakit po yun.
ganyan po yung kwento ng buhay namin. So bale sa mga nagtatanong pala po kung ilang kami magkakapatid, bale 8 po, 4 na lalaki, 4 na babae. So ang tatlong babae nakapag-asawa, ang isa hindi pa po, nag-aaral pa po. 16 na po yun na, pero grade 2 din po kaparehas ko. Huli nga po kami lahat, mas lala nga po yung isa kong ate, yung pangalawang nag-asawa din, hindi nga po yun marunong magbasa eh. Buhay namin, lalo na yung ginawa ni papa ko, napakasakit po yun para gawin niya sa nanay ko. Actually yung nanay ko pala po wala na po sa matino sa pag-iisip, kundi may kulang-kulang na din po siya dahil doon sa pinanggagawa ni papa ko, yung kasamaan niya. So hanggang ngayon di pa rin po nagbabago si papa ko. Yung mother ko ngayon di pa rin po magaling dahil ayaw dalhin ng papa ko, dalhin daw sa mental hospital, lalo lang daw lalala. Sana nga po magaling na yun ngayon eh, kundi lang pinigilan ni mama ko. Dahil sa kanya nasira yung buhay namin. Sana grade 10 na po ako ngayon. Kung sino po makakapanood nitong video na to, tapos na din po yung kwento ko, yun lang po ang story ko. So pasensya na po kung magulo din. So sino rin ang mga dadaan po dito, paki-like at paki-subscribe po para kumalat po at makarating po sa magpakailanman. Yun lang po, marami pong salamat sa video ito.